Isang mapagpalang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po akong Dorisa. Nag-message po ako dito sa channel niyo para ibahaging isang kwento tungkol sa tiyuhin ko at sa naging karanasan ko noong kabataan ko, maging ang nakapangingilabot na eksena noong kasalukuyang nakaburol ang tito ko. Natawagin na lamang nating Karik. Isa siyang albularyo noong nabubuhay pa. Kilalang magaling at sadyang dinarayo ang tiyuhin kong yun, maging ng mga taga-malalayong lugar para lang makapagpagamot. Katunayan, na-featured pa siya noon sa isang malaking newspaper at may mga kilalang tao din na nagpagamot sa kanya. Iba't ibang uri ng karamdaman ang kayang gamutin ni Karik, pero karamihan sa mga nagpupunta doon ay mga nababarang, nakukulam, naiingkanto at inaaswang na siyang expertise naman ng tito ko. Sa larangin yun talaga siya bihasa. Sabi ng mga magulang ko, minana pa daw ni Karik yun sa lolo nila. Hindi nito nagawang ipasa sa nag-iisang anak nilang babae na siyang nanay naman nila mama dahil tigas ng tanggi daw ng lola nila. Kaya sa kanilang mga apo humanap ng mapapasahan ang lolo nila. 5 silang magkakapatid nila mama at bunso si Karik. Lahat daw sila ay hinimok ng lolo nila na pasahan ang kakayahan nila sa panggagamot. Pero si Karik lang ang tumanggap at hindi nagawang tutulan ng lola at maging ng nanay ni mama. Bukod tangi lang daw si Karik ang nagpakita ng interes sa gawain ng lolo nila. Si mama kasi at ang iba pa niyang kapatid ay mahihina ang loob at gusto lang ay tahimik na pamumuhay. Si Karik daw kasi kahit noong pang maliit sila ay sadyang malakas na ang loob at matapang. Sa bawat panggagamot ay lagi itong nandun sa tabi ng lolo niya at pinapanood ito. Inaaral niya talaga ang ginagawa ng lolo niya. Minsan, kailangan pang puntahan ng pasyente ay sumasama rin siya. Kaya naman, habang nagbibinata ay unti-unti ding nagkaroon ng kaalaman si tito sa panggagamot. Kwento pa ni mama na may ilang linggong na malagi sa bundok si Karik at ang lolo nila para doon ituro at ipasa kay Karik ang lahat ng kaalaman nito. Edad 25 na nang maging ganap na albularyo si tito at ilang taon lang mula noon ay sumakabilang buhay na ang lolo nila. Napakahusay ng tiyuhin ko sa pagiging albularyo. Una ay mga simpleng sakit lang ang ginagamot niya, kagaya ng mga pilay, lamig sa katawan at mga nauusog. Pero unti-unti ay nagagamit niya na ang naiturong kaalaman ng lolo niya pangontra sa mga nakukulam at nababarang hanggang sa maging eksperto na rin siya roon. Dahil doon ay nakilala siya at naging bukang bibig ng mga tao hanggang sa magsimula na siyang dayuhin maging ng mga taga-malayong lugar. Dahil kilala na at dumadami na nga ang mga pasyente ay halos doon na nakafocus ang atensyon ni Karik. Akala nga nila ay hindi na ito mag-aasawa dahil lampas na sa kalendaryong edad niya. Pero hindi nila ito kinakitaan ng interes man lang sa babae. Masyado kasi itong tutok sa panggagamot at nawala na ng oras para sa sarili. Hanggang sa nakilala niya si Tita Leonor na isa sa naging pasyente niya. Agad siyang nagka-interes kay Tita Leonor sa unang kita pa lang nila, kaya ginawa niya ang lahat para lang mapagaling ito. Si Tita Leonor ang unang naging pasyente ni Karik na napas sa ilalim sa kapangyarihan ng isang aswang. May manliligaw daw si Tita Leonor na tinanggihan niya noon. Sa proseso ng panggagamot ay natuklasan ni Tito Rick na yung manliligaw mismo ni Tita Leonor ang gumawa ng hindi maganda sa kanya dahil hindi nito matanggap ang ginawang pambabasted ni Tita Leonor sa kanya. Kaya naman sa galit, palihim siya nitong pinakain ng nilawayan para maging kauri nila. Nang sa ganon ay mapuwersa itong gustuhin din siya. Pero mabuti na lang, malakas ang karakter ni Tita Leonor at nagawa nitong labanan ng lason na inilagay ng aswang sa pagkain niya. At nang malaman nga daw nito ang tungkol sa angking kakayahan ni Tito Rick ay agad siyang nagpunta rito para magpatulong na mawala ang lason. Dahil nga unang beses daw yun ni Tito ay nahirapan pa siyang kontrahin yun.
Pero yung matinding pagkagusto niya kay Tita Leonor ang naging motibasyon niya para magamot ito at mawala ang pansamantalang pagiging aswang na ginawa ito ng manliligaw niya. Muling umakyat si Tito sa bundok kung saan itinuro sa kanya ni Lolo ang lahat ng kaalaman nito at muling inaral yun. Nang makababa siya ay noon niya hinarap ang panggagamot kay Tita Leonor. Alam ni Tito na lubhang mapanganib para kay Tita Leonor nang gagawin niyang panggagamot, kaya nag-alala din siya. Gayunpaman ay kailangan niyang sumugal kaya kinausap niya ito. Ganon din ang mga magulang niya at ipinaliwanag ang sitwasyon. Pero matapang si Tita Leonor at sinabi niya na kung kailangan niyang mamatay ay wag lang siyang tuluyang maging aswang. Nakahanda siya. Nag-aalangan man ay napilitan din si Tito na ituloy ang panggagamot dito. Inihanda niya mga kakailanganing kagamitan. Ganon din si Tita Leonor. Nagsimula na siyang umusal ng isang orasyon. Nung una, inakala niyang hindi tumatalab ang orasyon. Pero sa kalagitnaan ay bigla na lang natumba at nangingisay sa sahig si Tita Leonor na tila ba inaatake ng epilepsy. Tapos noon ay may lumabas na maitim na usok mula sa bibig nito bago tuluyang nawala ng malay. Nalumo si Tito nang inakala niyang hindi kinaya ni Tita Leonor ang ritual at namatay ito. Pero nawalan lang pala ito ng malay. Nagtagumpay si Tito Rick na maibalik sa pagiging normal na tao si Tita Leonor. Makalipas ang mahigit 1 taon ay nagpakasal sila ni Tita Leonor at nagkaroon ng 3 anak. Pero mula noon ay nag-umpisa ng matinding laban ni Tito Rick sa mga aswang, partikular sa lahi ng manliligaw ni Tita Leonor na nabigong gawin siyang kauri ng mga ito. Hindi na siya nawawala ng mga pasyenteng inaaswang mula noon. Natatandaan ko nung maliit pa kami ng mga anak nila. Palagi kaming nakasilip na magpipinsan sa tuwing may ginagamot si Tito Rick na mga inaaswang daw. Hindi pa namin alam noon kung ano ang nangyayari. Basta nakakatakot daw ang itsura ng mga taong nagpupunta doon para lang magpagamot. Tapos nagtataka din kaming magpipinsan kung bakit at kung paano sila napapagaling ni Tito Rick. At noon lang din namin nalaman na albularyo pala ang tawag sa kagaya ni Tito at maraming kagaya niya na nanggagamot sa ganoong paraan. Matapos niyang matalo at mapatay ang ilan sa mga lahi ng aswang ay pansamantalang natahimik ang lugar namin. Kasabayan ko at kaklase sa unang taon sa high school ang panganay na anak nila Tito Rick at Tita Leonor. Dahil magkaedad, kaya magkasundo kami at magkasama sa lahat ng bagay ni Alma, maging sa kalokohan. Gaya na lang ng minsan, napaaga kami ng uwi galing sa school. Nag-aya si Alma na pumunta muna kami sa tabing ilog na kadalasang tambayan namin noon maliban sa ilalim ng puno ng mangga. Siyempre naman, dahil likas din ang pagiging magala namin ay pumayag ako. Hindi ko alam kung nagkataon lang o alam talaga ni Alma na nandoon din yung iba pa naming mga kaklase. Kabilang na yung classmate namin na crush niya. Kaya bigla siyang nag-aya na pumunta doon. Ayun na nga, dahil nandun din sila ay sinamantala na din namin ang pagkakataon na makapag-banding sa kanila. Ang siste, dahil sa sobrang saya, nalibang kami ng gusto at hindi napansin ang oras. Malapit nang dumilim nang bigla akong maalarma, kaya agad kong inaya si Alma na umuwi. Habang binabagtas namin ang mabuhanging kalsada pauwi sa bahay ay abot-abot ang kaba ko. 2 bagay ang pinangangambahan ko. Ang galit nila mama at papa at ang napapabalitang paglitaw ng mga aswang. Noong panahon na kasi yun ay usap-usapan sa lugar namin ang muling paglipanan ng mga aswang sa iba't ibang anyo, gaya ng tiktik at ng mga naglalakihang aso, baboy ramo at kung minsan naman daw ay malaking itim na uwak. Marami ang nagsasabi
na malamang daw ay ang mga yon ang may kagagawa ng mga bangkay na sunod-sunod na natatagpuan sa iba't ibang parte ng barangay namin. Sa isiping yon ay lalong kumabog ang dibdib ko, kaya halos hatakin ko si Alma sa pagmamadali. Bagamat sabi-sabi pa lang yun at wala pang nakapagpapatunay ay hindi imposible dahil bantad na kami ng samot-saring kababalaghan na nakikita namin sa loob ng mahabang taon dahil sa panggagamot ni Tito Rick. Marami din ang nagpapaabot noon na sa kaalaman ni Tito Rick, kaya naman ang grupo ay nagsasagawa ng pagroronda lalo na tuwing gabi. Pero maliban sa nararamdaman daw ni Tito, ang presensya ng mga elementong yun sa paligid ay wala pa namang nangangahas na magpakita sa kanya. Paliko na kami noon sa kurbada. Ilang metro na lang ang layo sa bahay namin nang mapatuon ang pansin ko sa isang lalaking makakasalubong namin. Hindi pamilyar ang mukha niya. Mukhang hindi taga roon. Sa tansya ko ay halos kaidaran ni Tito Rick yun. Matangkad na maitim at yung mukha niya ay tipong matigas. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ko ay ang sobrang pagtitig niya sa pinsan kong si Alma, na tila ba manghang-mangha siya dito. Napansin din yun ni Alma, kaya naman napakapit siya sa akin. Pareho kaming kabado noon, lalo nang mapatapat kami sa lalaking yun, ay huminto ito sa paglalakad na para bang tatawid papunta sa amin. Kaya halos lakad-takbong ginawa namin ni Alma para agad na makalayo sa lalaking yun. Pagtapat sa bahay nila Alma, nakalapit lang din ang bahay namin, ay nakasalubong namin si Tito Rick na humahangos, dalang buntot pagi niya. Kasunod niya sa likod ay si Tita Leonor. Napaatras kami sa nervyos ni Alma sa pag-aakalang sa amin susugod si Tito Rick. Pero may naamoy daw pala siya, isang malansa na sa tingin niya ay aswang, kaya dali-dali siyang napalabas. Dahil sa narinig, takot at napabilis kami ng pasok ni Alma sa loob ng bahay. Naisip namin yung lalaking nakasalubong namin na may kakaibang itsura. Kwento namin yung kina Tita Leonor at bumakas sa mukha niya ang pag-aalala. Nadinig ko noon na sinabi niya kay Tito Rick na hindi kaya yung aswang na nanligaw noon sa kanya ang nakita namin, at kaya ganoon na lamang ang pagtitig nito kay Alma dahil para silang pinagbiyak na bunga. Kung titingnan kasi ay ganoon na ganoon daw ang mukha ni Tita kay Alma at ang katawan ni Tita Leonor noong panahong inaaswang siya at nagpapagamot kay Tito Rick. Napatiimbagang si Tito Rick dahil sa sinabi ni Tita Leonor. Nagbantang subukan lang daw ng lalaking yon na lumapit sa mag-ina niya at magkakasubukan daw sila. Mula naman noon ay naging maingat na kami dahil sa takot na baka magbalik pa sa lugar namin ang lahi ng aswang na yun at sila yung napapabalitang gumagala sa lugar na yun. Kung papasok man sa school ay palaging may naghahatid sa amin. Hindi na din kami hinahayaang makagala at sinusunod naman namin yun ni Alma. Binigyan din kami lahat ng pangontra ni Tito Rick para daw hindi kami basta-basta malapitan ng mga aswang. Naging tila ghost town ang barangay namin, lalo na kung gabi. Dahil sa takot ng mga tao ay maagang nagsisipagsara mga bahay at lahat ay may kanya-kanyang pangontra. Bunsod yun sa pagkatagpo ng buntis naming kapitbahay na wala ng buhay at wakwak ang tiyan at wala na din yung sanggol sa loob ng sinapupunan nito. Nakita din sa bubong ng bahay nila ang isang maliit na butas sa tapat mismo ng hinihigaan ng buntis. Pinaniniwala ang pinaglawitan yun ng dila ng tiktik. Pinulong ni Tito Rick ang ilan pang mga kagaya niyang albularyo sa lugar namin
na naturuan niya at kasama ang ilan pang mga kalalakihan ay mas pinaintig nila ang pagroronda. Maging sa araw ay naging mapagmatsyag sila sa mga tao doon, lalo na kung hindi pamilyar ang mukha at may kakaibang kilos. Hanggang sa may makapagsabi kay Tito Rick na nasa kabilang barangay daw ay may isang pamilyang bagong salta lang doon. May kahina-hinalang kilos. Hindi daw ito nakikihalubilo sa mga taga roon at bihira lang kung lumabas. Mula daw nang dumating ang mga taong yun doon sa barangay nila ay saka naman nila nabalitaan ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa barangay namin sa karumal-dumal na paraan. Hanggang isang gabi nang sa wakas ay natsyempohan din ng grupo ni Tito Rick ang sinasabing aswang. Isang bata daw na may kakaibang itsurang nakita nilang pagala-gala sa kalaliman ng gabi. Kaya naman sinundan nila ito. Nang mahalata daw ng bata na may sumusunod sa kanya ay natarante itong nagtatatakbo. Nang masukol nila ay naging isang baboy ramo ito. Doon na siya pinagtulungan ng mga tao. Pero hindi nila alam na may uwak na nakasunod dito. At doon naglabasan ng iba pang kalahi ng batang aswang. Doon nakaharap ni Tito Rick ang sinasabing lalaki ni Tita Leonor na nagturing sa kanya bilang isang mortal na kaaway. Mula nang maibalik niya sa pagiging normal na tao ito at siyang pinili. Naglaban sila hanggang sa magapi niya ang lalaki at ang buong pamilya nito. Pero bago daw tuluyang mapatay ni Tito Rick ang lalaking aswang, ay sumumpa ito na may mga kalahi pa siyang babalikan si Tito Rick para makaganti. Mula noon ay nawala na rin ang sunod-sunod na may natatagpo ang mga bangkay. Natahimik na rin ang barangay namin habang si Tito Rick naman ay nagpatuloy sa panggagamot. Ilang taon pa ang lumipas. Nasa pangalawang taon na kami ng college ni Alma noon nang magwakas ang mahabang taon ng pagsisilbi ni Tito Rick. Sumakabilang buhay na siya dahil sa isang sakit. Nakakalungkot lang na maraming tao siyang natulungan at napagaling. Pero mismong sarili niya ay hindi niya kayang pagalingin. Kasalukuyan nga siyang nakaburol noon sa bahay nila nang mangyaring hindi namin inaasahan. Mula sa unang gabi pa lang ng lamay niya ay may narinig na kaming tila pagaspas ng malalaking ibon. Kahit may hinala ay walang nag-abalang hanapin yun. Nang sumunod na gabi ay kusa na silang nagpakita. Kaya naman nakumpirma naming mga uwak yun na nakadapo sa iba't ibang puno na nakapaligid sa bahay ni Tito Rick. Nakaramdam ng pag-aalala ang ibang matatandang nakikilamay dahil alam nila kung anong ibig sabihin nun. Kaya maaga pa'y nagsisipag-uwian na sila. Lalo na kaming nalungkot at naawa kay Tito Rick dahil sa dami ng natulungan niya. Wala man lang nagtatagal na makilamay. Pero hindi rin namin masisisi ang mga taong yun dahil wala pang nakakatapat sa kakayahan ni Tito Rick. Kaya sino magtatanggol sa kanila kung may balak ngang manggulo ulit ang mga aswang na yon. Kaya maging kami ay balot din ng takot ng mga oras na yon. Ilang araw na lang at ililibing na si Tito Rick. Nang isang gabi ay may dumating na grupo ng mga kalalakihan. Wala ni isa man sa amin ang nakakakilala sa kanila. Pero dahil nagsabi na makikilamay lang at nakidayo din ng sugal, ay hinayaan na namin. Total ay konti lang naman ang mga tao noon. Habang nakaupo sila at naglalaro, ay napansin ko't mayat mayang sulyap nila sa kabaong ni Tito Rick. Akala ko'y ako lang ang nagmamasid sa kanila. Pati pala sina Mama at Tita Leonor ay palihim ding inoobserbahan sila. Hindi nila maitago ang kutob at pag-aalala nila. Nang may basihan naman pala dahil noong madaling araw na yun,
Kung kailan wala ng ibang taong naglalamay, ay isa-isang nagpasukan sa loob ng bahay ang mga lalaki. Lumapit sa kabaong ni Tito Rick. Noong oras na yon, ay kami na lang nila Mama, Tito Leonor ang gising. Dahil ang mga pinsang kong lalaki at tiyuhin ay nakatulog na sa kalasingan. Nagulat na lang kami nang bigla na lang nilang tanggalin at ihagis ng mga lalaki ang takip ng kabaong at buhati ng bangkay ni Tito Rick. Napatayo't napasigaw kami sa pagkabigla. Doon nagising ang mga kamag-anak namin at susugurin sana nila yung mga lalaking bumubuhat sa bangkay. Pero bigla ring napaatras nang sumagingsing at harangan sila ng iba pa. Nagbago na ang mga itsura nila. Naging mga nakatatakot na nilalang. May mapupulang mata at mababalahibong katawan at muka. Matutulis din ang mga pangil at kuko. Ako naman ay napasiksik sa likod ni Mama. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Wala na kaming magawa kundi magsisisigaw na lang. Si Tita Leonor ay nahimatay pa nang makitang tangay ng mga lalaking aswang palabas ng bahay ang bangkay ng asawa niya. Pero ganoon na lamang ang pagkabigla naming lahat, maging ng mga aswang, nang humarang sa daraanan nila ang isang lalaking tingin ko ay kaidaran lang ni Tito Rick. Higit sa lahat ay kamukhang kamukha niya. Halos wala silang pinagkaiba. Nagkatinginan ang mga lalaking aswang, sabay tingin sa bangkay ni Tito Rick na buhat nila. Ganon din kami na manghang-mangha sa lalaki na kamukha ni Tito Rick. Nagulat ako nang nadinig kong ibinuka ang bibig ni Mama. Tinawag niyang Rod ang lalaki, habang nanlalaki ang mga mata na tila hindi makapaniwala. Pero nawala doon ang atensyon namin nang bigla na lang magkagulo dahil nakita na lang namin na nakikipaglaban na sa mga aswang yung lalaking dumating. May hawak siyang latigo at buhangin na isinasaboy sa mga kalaban habang walang tigil sa paghagupit niya sa mga ito. Nang masigurong wala na silang laban, ay nag-uunahang nagpulasa ng mga ito papalayo. Agad na binuhat at ibinalik si Tito Rick sa kabaong niya, habang kami naman ay tulalang nakatingin sa lalaking kamukha niya. Mahabang istorya pa, pero sa pagkashock namin ay nagyakapan na tila hindi makapaniwala sina Mama, sila Lola at yung lalaki na Rod ang pangalan, nakakambal ni Tito Rick. Maliit pa lang daw ay sa kamag-anak na sa Amerika ito nakatira at matagal ng panahon. Akala nila Mama ay patay na ito dahil nawalan sila ng komunikasyon sa umampun dito. Naalala ko pa, noong bata pa kami ay minsang may nabanggit na kakambal si Tito Rick. Pero hindi na ulit na pag-usapan, kaya nawala na sa loob namin. At noon nga ay bigla na lang itong lumitaw. Matagal din kasing nanirahan sa bundok sa ibang bansa ang kakambal ni Tito Rick. Nagpakadalubhasa rin sa panggagamot at sa mga gawaing may kinalaman sa pagtugis sa iba't ibang masasamang elemento. Matagal na din daw niyang hinahanap ang tunay niyang pamilya, pero sa kasamaang palad ay sa ganoong pagkakataon niya nakita ang kakambal niya. Pero mabuti na rin at tiyempong pagdating niya ay nailigtas niya ang bangkay ng kakambal niya sa kamay ng mga aswang na maaaring pagganti ang pakay sa pagkuha sa bangkay ni Tito Rick. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa oras na ito. Ako po si Jane at nandito po ako para maibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang pangyayaring na-experience namin noong namatay ang lola ko sa mother side ko, taong 2010. Nagsiuwian kaming lahat ng magpipinsan doon sa probinsya namin sa Bataan para makita at makasama sa huling pagkakataon ang pinakamamahal naming lola na si Lola Amparo o Ampi
para sa aming mga apo niya. Nagtatrabaho na ako sa Maynila bilang isang empleyado sa isang government agency at kasalukuyan nga akong nasa trabaho noon nang makarating sa akin ang balita. Sobrang naapektuhan ako sa balitang yon dahil talagang malapit kami ni Lola, lalo na ako na unang apo niya kay Mama. Ako ang unang-unang naalagaan niya sa lahat ng apo niya. Kahit nga may mga bago pa siyang apo na nagsulputan sa iba pa niyang mga anak, ay hindi pa rin siya tumigil sa pag-aalaga sa akin. Sa katunayan, hanggang sa bago ako makagraduate ng elementary, inihahatid pa rin niya ako sa eskwelahan. Kung minsan naman ay sinusundo habang buhat-buhat ang isa pa niyang apo. Tapos, may pagkakataon pang pumupunta siya sa school para lang dalhan ako ng pagkain, kahit na may baon naman ako. Masyado na akong busy at tambak ang gawain ko noon, kaya lunch break na nang mahawakan ko ang cellphone ko. Kaya noon ko lang din nakita ang sunod-sunod na text message at tawag sa akin nila Mama, pati na ng mga pinsang ko. Nanlambot ang tuhod ko at pinanlamigan ako ng katawan nang malaman kong balitang wala na si Lola Ampi. Biglaan ang pangyayari. Sabi ni Mama, inatake sa puso si Lola habang naliligo. Malakas pa si Lola sa edad na 74 at wala akong natatandaan na may iniinda na siya ng mga panahon na yon. Hindi naman malihim si Lola at alam namin kung may iniinda siya ay tiyak na magsasabi siya para mapatingnan sa doktor dahil sobrang maingat sa katawan si Lola. Katwiran niya, kailangan niya pang mabuhay ng matagal dahil kailangan pa siya ng mga apo niya. Kahit sa totoo lang, malalaki naman na kaming lahat at wala nang alagain pa. 7 kaming mga apo niya sa 3 anak nila ni Lolo Roman. Ako ang pinakapanganay sa edad na 25 nung panahon na yon. Tapos lahat ay magkakasunod ng iba. Ang pinakabata sa lahat ng apo niya ay si Kate. Nasa 16 lamang. Sa bunsong anak niya na si Tita Claire. Nawala na ako sa kondisyong magtrabaho matapos kong malaman ang nangyari kay Lola. Pero kailangan kong tapusin ang gawain ko para makapagpaalam ako ng maayos sa ilang araw na ililive ko. Hindi pwedeng hindi ko uwian si Lola sa buong panahon na nakaburol siya. Huling sandali na yon na makakasama namin siya, kaya sisiguraduhin kong nasa tabi niya ako palagi. Nang matapos na nga ang ginagawa ko, ay agad kong inasikaso ang pag-file ng leave. 2 linggo ang hiningi ko dahil plano ko na kahit mailibing na si Lola ay hindi ako agad aalis dahil bukod sa sasamantalahin ko din ang pagkakataong makasama uli sina Mama at Papa, maging ang mga kapatid ko, dahil bihirang-bihira lang talaga akong makauwi. Inaalala ko pa si Lolo Roman na tiyak na sobrang lungkot sa pagkawala ni Lola. Iniisip ko nga kung papaano na kaya siya ngayong wala na si Lola. Masyado pa naman siyang nakadepende kay Lola sa lahat ng bagay. Madalas nga naming biro noon na si Lolo ang panganay na apo ni Lola dahil para din siyang baby ni Lola kung umasta. Umuwi na muna ako sa apartment na inuupahan namin ng kaibigan kong si Rika at nag-impake ng mga dadalhin. Nasa work pa siya noon at hindi ko na siya mahihintay. Kaya naman tinext ko na lang siya. Matapos kong mag-impake ay dumiretso na ako sa terminal ng bus sa Avenida. Habang tumatakbo ang bus ay hindi ko mapigilang mapaluha. Masakit talaga sa akin ang pagkawala ni Lola. Lalo't alam kong hindi pa ako nakakabawi sa tampo niya sa akin. Hindi kasi siya pabor na bumukod ako kina Mama at sa Maynila na ako magtrabaho.
dahil pwede naman daw doon sa probinsya namin. Pero gusto ko kasi talaga sa Maynila dahil pakiramdam ko nandoon ang lahat ng opportunities sa pag-asenso. Pero dahil mahal ako ni Lola, kahit alam kong labag sa kalooban niya, ay sinuportahan niya pa rin ako. Siya pa nga ang nagkumbinsi kina mama at papa na payagan ako. Sa kondisyong lagi akong uuwi sa probinsya para dalawin sila. Ang kaso, hindi ko natupad yung pangako kong yon. At sa halip, ay naging madalang pa sa patak ng ulan kung makauwi ako. Kaya alam kong malaki ang tampo sa akin ng lola ko. Nakatingin ako sa dinadaanan ng bus habang nakasandal sa salamin na bintana. Sobrang dilim na noon at wala na din akong maaninag na kabahayan dahil nasa parting highway na kami. Halos yung refleksyon na nga lang ng loob ng bus ang nakikita ko sa salamin. Nang bigla akong mapamulagat. Nakita ko sa salamin ng bintana si Lola Ampi na nakaupo sa upuang katapat ng kinauupuan ko. Suot niya ang pranelang regalo ko noong huling uwi ko. Nakahalukip-kip siya habang nakangiting nakatingin sa akin. Pabigla akong humarap pero matandang lalaking natutulog ang nakaupo roon. Napatayo pa ako habang palingalinga. Gayong alam ko namang imposibleng si Lola Ampi yun dahil wala na nga siya. Namamalikmata lang talaga ako. Napabuntong hininga na lang ako at muling naupo at sumandal sa bintana. Nakangiti naman si Lola kaya naisip ko siguro'y masaya naman siya dahil sa wakas magkikita na kami uli. Yun nga lang, nakahiga na siya sa malamig na kabaong. May ilang sandali na din ako sa ganong ayos nang muli akong mapatingin sa refleksyon sa bintana. Pakiramdam ko kasi ay may nakatingin sa akin. At pagtingin ko nga doon ay muli kong nakita ang imahe ni Lola. Nakangiti sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nabigla o natakot sa pagpapakita niya sa akin doon. Hindi na rin ako humanap ng ibang upuan kung saan ko siya nakikita dahil alam kong wala naman siya. Nakontento na lamang ako sa pagtingin sa kanya mula sa salamin ng bintana. Dahil kung namamalikmata lang ako, ay siguradong mawawala siya agad sa paningin ko. Pero hindi siya nawala, kaya humarap ako ng tuluyan sa salamin at hinawakan ko ang palad ko. Doon ay parang hinaplos ko ang mukha ni Lola. Nakangiti lang siya sa akin habang ginagawa ko yun. Pero maya-maya lang ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong isang nakakatakot na itsura. Isang nilalang sa tabi ni Lola. Malago ang kulot na buhok nito. Nanlilisik ang mapupulang mata habang nakalabas ang matutulis na pangil sa bibig na tinutuluan ng laway. Nakaamba ang mga kamay niyang may matutulis na kuko na tila handang sakmalin si Lola. Napahumindig ako at napahawak sa bibig ko para pigilin na mapasigaw. Si Lola ay walang kamalay-malay na may nakaambang panganib sa tabi niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko ililigtas si Lola na alam ko namang patay na siya. Nanigas na din kasi ako sa kinauupuan ko. Kaya wala akong magawa kung hindi matulala habang pinapanood yun mula sa salamin ng bintana ng bus. Pero nang akmang sasagpangin na ng nakakatakot na nilalang na yun si Lola Ampi, ay bigla akong napasigaw. Sabay sikad ng malakas. Doon ako biglang nagising dahil napasubsob ako sa malakas na pagpreno ng driver ng bus. Nagbukas ang ilaw at nilapitan ako ng konduktor. Sinabihan niya ako na nagtatanong lang naman daw siya kung may bababa ng binukawan. Hindi ko na daw kailangang pumara ng ganong kalakas. Nagulat daw tuloy ang driver kaya bigla ang pagpreno. Nahiya naman ako nang makita kong nakatingin sa akin ang lahat ng pasahero.
Gusto kong sabihin na hindi naman ako pumara dahil nananaginip lang ako. Pero humingi na lang ako ng pasensya. Tamang-tama naman na doon na din talaga ang baba ko. Kaya dali-dali kong binuhat ang bagahe ko at bumaba ng bus. Wala nang tricycle sa paradahan nang makatawid ako. Hindi naman kalayuan mula doon ang papunta sa amin. Kaya lang ay wala nang pwedeng masakyan. Kaya napilitan na lamang ako na maglakad. May kabigatan nga lang ang dala kong bag. Kaya medyo nahirapan ako. Sa pagkakaalam ko ay wala namang napapabalitang may nangyaring krimen sa lugar namin. Kaya pakiramdam ko noon ay safe naman ako na maglakad doon kahit hating gabi na. Nang sa wakas ay narating ko na rin ang bahay ni na lolo at lola. Isa yung compound kung saan nandun ang bahay nila lola sa bungad at nakapalibot naman ang kani-kanilang bahay ng 3 anak ni lola. Kabilang na ang bahay namin na nasa bandang kanan. Malayo pa'y tanaw ko nang nagliliwanag na bahay ni lola. Nagsimula akong panlamigan ng katawan at pangalugan ng tuhod, kaya nahirapan akong makahakbang. Natanaw ako ng kapatid kong lalaki na agad na sumalubong sa akin para kunin ang bag at akayin ako papunta sa loob ng bahay. Sumunod naman si mama na inalalayan ako palapit sa kabaong ni lola. Walang patid ang luha ko habang nakatunghay sa salamin ng kabaong ni lola. Ganon din sina mama at yung bunso naming babae na hinihimas ang likod ko. Nagiiyakan din ang iba pa naming kamag-anak na nakaupong nakamasid lang sa amin. Alam kasi nila dahil ako talagang pinakamalapit na apo kay lola. Ako ang higit na pinakaapektado sa pagkawala niya. Matapos yun ay inalalayan ako ni mama na makaupo sa tabi ni Lolo Roman na tahimik lang na lumuluha sa upuan. Niyakap ko siya ng mahigpit at muli kaming nag-iyakan. Nang mahimasmasan ako ay tinanong ko kina mama kung kailan darating ang iba ko pang pinsan. Sa mga nasa malayo kasi ay ako pa lang ang naroroon. Nagkawatak-watak kasi kaming magpipinsan mula nang magsipagtapos sa pag-aaral at nang makapagtrabaho. Kahit ang ilan sa amin ay pare-parehong nasa Maynila, ay bihihira ding magkita dahil mga abala sa trabaho. Yung 2 anak na lang ni Tita Claire na sina Paul at Kate ay mga nag-aaral. Pero sa Makati sila nakatigil dahil parehong nagtatrabaho doon sina Tita Claire at Tita June. Naging maayos naman ang una at pangalawang gabi ng burol ni lola. Nagsimula na din ang gabi-gabing padasal para sa kaluluwa niya. Dumating na din si Tita Claire at ang asawa niya at silang 2 ni mama, ang mga anak na babae ni lola. Silang nangasiwa sa lahat ng mga kailangan para sa ilang gabing pagbuburol kay lola. Tumutulong din ang mga kamag-anakan namin doon. Labas-masok sila sa bahay para magbigay ng kape at biskwit at iba pang mga kutkutin sa mga nakikilamay at nagsusugal. Pangatlong gabi na ng lamay ni lola nang sunod-sunod na dumating ang mga pinsan ko. Ang 2 anak ni Tito Dante na sina Yoka at Jerome na galing ng Davao at Batangas at ang magkapatid na sina Paul at Kate na parehong galing sa bahay nila sa Makati. Isang malungkot na reunion po yun para sa amin. Imbes na masaya sana dahil noon lang uli kami magkakasama-sama. Pero ganun pa man ay pinilit naming maging masaya kahit papano dahil yun lang naman ang laging gusto ni lola at ni Lolo Roman. Magkatipon-tipong kami sa bahay nila gaya nung mga bata pa kami.
Di tulad ng 3 unang gabi ng burol ni Lola na maayos naman ang lahat. Ang mga sumunod na gabi ay nabahira ng kaguluhan, dahilan para mag-alala kami. Papaano po kasi tuwing gabi ay may umaalingasaw na nakakasulasok na amoy. Amoy malansa at nabubulok na sugat na masakit talaga sa ilong. Nakakasuka. Inakala pa namin na baka hindi maayos ang pagkaimbalsa mo kay Lola. Kaya agad na ipinasundo ng Papa ang taga-punerarya. Pero sinigurado nito na maayos ang pagkakagawa kay Lola. At hindi doon nanggagaling ang amoy. Sinabayan pa yun ng di pangkaraniwang kalustkos na nagmumula sa bubungan ng bahay. Nagkakatakutan na kami noon at isa sa mga pinsan ko ang nagsabi na baka nagmumulto si Lola. Na baka may gusto pa siyang ipahiwatig sa amin. Kaya ganon. Exaggerated pa itong napa-sign of the cross at nagsabing wag daw siyang mumultuhin ni Lola. Dahil takot siya sa multo. Narinig pala ng isa sa matatandang nagdarasal na nagkakape ng mga oras na yon ang usapan namin. Nagpasintabi ito at sumabad sa usapan namin. Huwag daw naming isipin na multo ni Lola ang may kagagawa ng amoy at ingay sa bubong na yon dahil hindi daw ganoon ang paraan ng isang multo kung magpaparamdam ito o kung may gustong ipahiwatig sa amin. Kung hindi daw siya nagkakamali, ay ibang nilalang ang gumagawa nun na may pakay talaga sa burol ni Lola. Kaya maging alerto at mapagmatsyag daw kami sa paligid. Lalo na sa mga bisitang nakikipaglamay. Kung maaari daw, ay wag na wag naming tutulugan o iiwanang mag-isa ang kabaong ni Lola. Sa sinabi ng matanda, ay nahintakutan kaming lahat. Noon ko naalala yung naging panaginip ko sa loob ng bus na may isang nakakatakot na nilalang na sumakmal kay Lola. Hindi kaya sinyalis ng panaginip kong yon na posibleng ang magkatotoo yon na may umaaligid talagang aswang sa paligid namin. Sa naisip kong yon ay agad akong kinilabutan. Pinanayuan ako ng balahibo. Nayakap ko ang sarili ko dahil parang bigla akong gininaw. Nang mapatingin ako sa mga taong nasa labas ay may mga nagkukwentuhan habang ngumunguya ng kutkutin. May mga nagsusugal at nagmimiron sa mga ito. Isang nakaagaw ng pansin ko. Isang matandang babae na nakaupong mag-isa, malayo sa karamihan. Kahit medyo may kadiliman sa parting inuupuan niya, ay napansin ko pa rin nakatitig siya sa amin. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko sa pagkakatingin ko sa matanda. Pasimple ko itong tinanong kay Mama kung kilala ba niya yung matandang yun, pero hindi daw niya kilala at wala ring nakakakilala ni isa sa amin. Sabi ng Tito Iking ko ay baka daw kakilala ng Lola pero hindi taga roon sa amin. Bisita pa rin daw yun at nakikilamay. Kaya naman pinadalhan siya ng kape at biskwit. Hindi kumibo o ni nagpasalamat ang matanda. Basta porma lang ang mukha niya at nakatitig sa amin. Partikular sa pinsan kong si Kate na nakikipagkwentuhan sa kapatid kong si Zerby. Sila ang halos magkaedad, kaya sila din ang magkasundo at laging magkasama tuwing nagkikita. Hanggang sa lumalim na nga ang gabi. Unti-unting nababawasan ng mga taong naglalamay. Nagkanya-kanya na ding pasok sa kwarto sa bahay ni Lola ang iba pang mga pinsan ko at kamag-anak para magpahinga. Nasa paligid lang naman ang compound ng mga bahay namin. Pero pinili naming sa bahay ni Lola magstay sa lahat ng buong panahon ng burol niya para may kasama si Lola. Ganun na din si Lolo Roman. Kami nila Mama at Papa ang nakatokong magbantay kay Lola ng gabing yun. At sa susunod na gabi naman ay ang iba pa. Nawala na yung amoy. Ganon din yung matanda na nasa labas.
Ng mga sumunod na gabi ay patuloy ang pag-alingasaw ng nakakasulasok na amoy na yon. Pati na din ang pagkaluskos ng kung ano sa bubong ng bahay. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit tuwing gabi lang, at napansin ko rin na nagsisimulang umalingasaw ang amoy sa tuwing makikita kong nakaupo na doon sa sulok yung matandang babae. Sinabi ko yung kina mama. At hindi naman namin ugaling maging mapangusga, pero hindi namin maiwasan dahil totoo namang nangyayari lang yung mga yon tuwing dumarating siya. Pero wala din naman ni isa sa amin ang may lakas ng loob na sitahin siya at paalisin. Ang sabi kasi ni Lolo ay hanggat walang ginagawang masama yun sa amin ay hayaan lang. Nung gabing yun, ang pamilya ni Tito Iking ang nakatokang magbantay sa Lola. Kaya naman nakapagpahinga din kami nila Mama sa isa sa mga kwarto ng bahay ni Lola. Pero bandang 4:00 pasado yata yun ng umaga nang maalimpungatan ako sa masangsang na amoy na nanunuot sa ilong ko. Bigla kong napabalikwas ng bangon. Tulog na tulog sina Mama at Papa, pati na din si Jervy. Malakas talaga yung amoy niya at malakas din ang kabog ng dibdib ko. Kaya agad akong bumangon habang naghahanap ng pwedeng maipantakip sa ilong ko. Lumabas ako ng kwarto dahil tingin ko ay nasa labas yun ang gagaling. Papunta na sana ako ng sala kung saan nakalagak ang kabaong ni Lola nang matigilan ako sa paghakbang. Parang mas malakas kasi ang amoy sa bandang likuran ko. Sa dulong bahagi ng pasilyo, nandoon ang kwartong ginagamit ng pamilya naman ni Tita Claire. Parang doon ang gagaling yung amoy. Lumingon ako sa sala, abala naman sina Tito Iking dahil parang may bisitang dumating. Kinakabahang umakbang ako papunta sa kwarto nila Tita Claire. Sobrang lakas na ng amoy at naduduwal na talaga ako. Dahan-dahang sumilip ako at dito biglang nanlaki ang mga mata ko. Nandoon sa loob ng kwartong yon yung matandang laging nakaupo sa labas tuwing gabi. Papalapit siya sa natutulog na si Kate. Pumailan lang sa buong kabahayan ang malakas na sigaw ko na ikinagising ni na Mama at Papa. Nagsuguran silang lahat doon, pati na si Tito Iking at Tita Claire na nagkakape na pala sa kusina. Biglang nawala yung matanda. Sa halip ay isang malaking itim na pusa ang tumakbo palabas ng kwarto. Nagtaka si na Mama na pusa lang daw palang ikinasigaw ko kung ganon. Pero sinabi ko sa kanila na yung matandang yon na nagsapusa. Hindi na sila kumontra dahil nakita nilang matinding takot at panginginig ng katawan ko. Si Kate naman ay pupungas-pungas na bumangon na walang alam sa nangyari. Ang ipinagtataka namin ay kung ano ang ginagawa doon. Ano ang balak niya kay Kate? Ang sabi ng matandang nagdarasal ay bantayan namin si Lola dahil bangkay daw nitong punterya ng aswang na yon. Pero hindi naman niya ginalaw si Lola hanggang sa maihatid nga namin sa huling hantungan. Matapos lang ang pasyam para kay Lola ay nagkanya-kanya na kaming balik ng Maynila. Sina Kate at Paul ang naunang umuwi dahil may klase sila at nagpahuli naman ako dahil 2 weeks naman ang bakasyon ko. Ilang araw na ako nakabalik ng Maynila noon nang magulat ako nang biglang pagsulpot ni Kate sa apartment ko. Nakiusap siyang pansamantalang makituloy doon dahil nag-away daw sila ng mama niya. Hindi ko siya pwedeng konsintihin, kaya naman kinausap ko si Tita Claire. At ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang malaman ko ang dahilan. Lumayas daw si Kate nang pagalitan nilang mag-asawa dahil natuklasan nilang 3 buwan na itong buntis. Shock na shock talaga ako. Hindi lang dahil sa napakabata niya pa para magbuntis, kundi dahil din sa kaalamang siya pala talaga ang punterya
ng matandang aswang. Kaya ito nandoon sa kwarto niya at hindi bangkay ni Lola. Kung papaanong naaamoy naming lahat ang presensya ng aswang sa lamay ni Lola, ay naaamoy din pala nito ang sanggol sa sinapupunan niya, na para siguro sa kanya ay mas masarap ang sariwang sanggol kesa sa bangkay. Mabuti na lang at nagising ako sa amoy. Naagapan ko ang masamang tangka ng aswang sa kanilang mag-ina. Ako po si Roda, 29 years old sa kasalukuyan. Nakatira sa Macabebe, Pampanga. Isang magandang araw po ang bati ko sa ating butihing narrator at sa lahat ng tagapakinig. Kabilang po ako sa matagal nang nakasubaybay sa channel na ito. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay base sa naging karanasan ng pamilya ko. Mahigit 10 taon na ang nakararaan. At sa naging karanasan naman ng tatay ko, noon namang binata pa siya. Bunso po ako sa 4 na magkakapatid na 2 babae at 2 lalaki. Edad 18 po ako nang mangyari ang nakakikilabot na eksenang yon sa burol ng tiyahin ko, na kapatid ng tatay ko. Sa probinsya nila tatay, sa Masbate nangyari yon. 2 lang po si tatay at ang tiya Inday na magkapatid. Panganay po si tatay. Nang makapagtapos ng high school si tatay ay nagtrabaho siya sa bayan at ilang taon bago nakipagsapalaran sa Maynila. At doon nga niya nakilalang nanay na taga rito naman sa Pampanga. Bumuo sila ng pamilya sa Maynila na nirahan ng mahabang panahon. Naiwan sa Masbate si Tita Inday kasama ang mga magulang nila. Mula nang umalis si tatay ay bihirang-bihira na siyang makadalaw doon sa probinsya nila. Pero regular naman daw siyang nagpapadala sa mga magulang niya. Mahirap kasi ang buhay nila doon. Tanging pagsasaka ang ikinabubuhay nila. Maliit lang din naman ang kinikita ng tatay noon at hindi yun sumasapat. Kaya hanggang high school lang din ang natapos ni Tita Inday. Tapos ilang taon lang ay nag-asawa na din ito. Nauna pa nga siya kay tatay, kaya matanda pa sa amin ang mga anak niya. Doon sila tumira sa bahay ng mga biyenan niya. Mula ng parehong makapag-asawa ay mas dumalang ang pagkikita ng magkapatid. Kaya naman, nang babalitaan ni tatay ang pagkawala ni Tita Inday, ay hindi siya nag-atubiling puntahan ito. Agad kaming pinag-impake nila nanay at umuwi ng Masbate. Lungkot na lungkot si tatay at nanghihinayang sa mga panahon na hindi niya nakasama ang nag-iisang kapatid. Kinailangan niya kasing lumayo noon para may ipantustos sa pag-aaral nito. Ngayon ay wala nang ang titingin sa mga magulang ni tatay, kaya balak niyang isama ang mga ito pabalik sa amin sa Maynila. Hating gabi na nang makarating kami sa bahay nila tatay. Sinalubong kami ng lolo at lola ko. Agad naman kaming nagsipagmano. Doon nakaburol sa bahay nila si Tita Inday, sa kahilingan na din nila lolo at lola. Pumayag naman ang asawa ni Tita Inday para may katuwang siya sa pag-aasikaso dahil matanda na at mahina at nag-iisa niyang magulang. Pagkadating nga namin ay nakapagbigay ng respeto ang tatay kina lolo at agad na dumiretso si tatay sa harap ng kabaong ni Tita Inday. Malungkot na pinagmasdan ito. Ramdam ko ang pagmamahal ni tatay sa nag-iisa niyang kapatid. Matapos yun, inalam ni tatay kung anong nangyari kay tita at kung saan siya inimbalsa mo, kung nabantayan bang mabuti habang ginagawa yon. Sabi ng asawa ni tita at ni lola ay wag daw mag-alala dahil si tita daw talagang nasa loob ng kabaong na yon. Nagtatakang nagkatinginan kami habang nakikinig dahil hindi namin alam kung ano ang pinag-uusapan nila. At ikwinento na nga ni lola na bigla na lang daw nangyaring yon.
Wala daw kahit anong iniinda si Tita Inday. Basta na lang daw ito dumaing na matinding sakit ng tiyan noong araw na yon. Tapos ay nagsuka. Agad namang nagpatingin sa isang klinik na nasa kabilang barangay. Umayos naman daw ang pakiramdam pero matapos yon, kinagabihan ay sumakit ulit. At sa pagtataka nila ay lumaki bigla ang tiyan nito na malaking malaki na tila babuntis. Pero bago pa nila ito madala sa ospital ay binawian na ng buhay. Napatiimbagang si tatay. Ang sabi niya, nakulam daw si Tita Inday. Sumang-ayon naman sina lolo at lola, yun din daw ang hinala nila, maging ng mga kapitbahay. Bago daw kasi ang pangyayaring yun, ay may nakaaway na isang matandang babae, si Tita Inday. Dahil lang sa hindi sinasadyang pagpasok ng anak nito sa bakuran ng matanda. Bago lang daw kasi yun sa lugar nila. Hinahabol daw kasi nito yung nakawalang alaga nila na pumasok doon. Kaya naman sinundan yun ng pinsan ko. Ikinagalit daw yun ng matanda at agad namang humingi ng paumanhin si tita. Pero hindi yun tinanggap ng matanda na nagtungayaw at pinagbibintangan si tita na may masama daw na tangka sa kanya. Kaya pumasok doon. Pinalagan yun ni tita. Kaya naman humantong sila sa hindi magandang pagtatalo. At kinabukasan ay ganoon na nga ang nangyari kay Tita Inday. Kaya malakas ang bulong-bulungan ng mga tao doon na may kinalaman ng matandang kapitbahay nila sa nangyaring yon kay Tita Inday. Bagong dating pa lamang daw kasi yun doon ay may hinala na ang mga tao tungkol sa pagkatao nito dahil sa mga kakaibang kilos. Mailap daw ito at hindi nakikihalubilo kanino man. Palaging saradong bahay at kung minsan, lalo na kung gabi, ay may mga nagsasabi na may naaamoy silang sobrang baho na sa tingin nila ay doon ang gagaling sa bahay na matanda. Wala namang makasita dahil nga sa masama ang ugali nun. May ilang gabi na ding pinaglalamayan si tita nang may mangyaring kakatuwa noon. Nakarinig kami na tila pagaspas ng pakpak ng isang malaking ibon sa ibabaw ng bubong na malakas din ang pagkaluskos na ginagawa nito doon. Agad na naalarma si tatay at sinabing maging alerto kami sa lahat ng oras at wag na wag daw tutulugan si Tita Inday at iiwanan na mag-isa. Kung maaari ay maghalinhinan kami sa pagbabantay dito. Hindi naman namin alam kung anong nangyayari ay sumunod na din kami dahil nakaramdam na rin ako ng takot. Pinaghawa kami ng asin at bawang. Nawala din naman yung mga pagkilos sa bandang 4:00 ng madaling araw. Kinabukasan, nagpaalam si tatay na may pupuntahan at kakausapin lang daw sa kabilang barangay. Binilinan niya kami na maging mapagmatsyag sa mga bisitang darating. Lalo na't hindi namin kilala. Kung may pupunta daw na ganoon, ay wag na wag naming iiwan at aalisan ang tingin. Hindi namin naiintindihan ang ikinagagano ng tatay. Pero sabi ni Lola ay sumunod na lang kami at malalaman din daw namin ang dahilan. Nang sumunod na gabing yun, dumating ang taong pinuntahan ni tatay. Isang matandang lalaki at may mga kasama din ito. Nagdasal sila doon sa harap ng kabaong ni Tita Inday. Matapos yun ay ipinahanda sila ni tatay ng kape at tinapay. Habang umiinom ng kape ay may mga hinahanda namang kung ano yung matandang lalaki. May mga inilabas siyang asin na nakalagay sa isang malaking garapon. Mga bawang at latigo na hindi namin alam kung para saan. Maya-maya
ay muli naming narinig yung pagaspas ng isang malaking ibon. Takot at nagsiksikan kami ng mga kapatid at pinsan ko sa isang sulok. Tumayo ang matanda at sa pagtataka namin ay sinabuyan niya ng maraming asin ang buong paligid ng kabaong ni Tita Inday, habang inilalagay naman ang bawang sa ibabaw nito. Walang tigil ang ingay na ginagawa ng tila ibon sa bubungan. Matapos yun ay nakaamoy kami ng masangsang na amoy. Sinabi ng matanda kay tatay na nandoon na daw. Hawak ang buntot pagi at garapon at ng asin ay inaya niya si tatay na lumabas ng bahay. Napasunod kami at napasilip sa bintana. Ibinigay ng matanda ang asin kay tatay at inutusan ito na isaboy sa buong paligid, habang pinapalayo naman ng bahagya ang mga taong nasa labas at nakikipaglamay. Tapos biglang iwinasiwa sa ere ang hawak niyang latigo. May narinig kaming nakapangingilabot na sigaw na hindi namin makita kung saan ang galing. Walang tigil sa palahaw ang matanda hanggang sa mawala ang sigaw, kasabay ng paglipad ng isang malaking ibon papalayo roon. Kinabukasan, narinig namin ang balita na may nakakita daw sa matandang masungit na pinaghihinalaan nilang kumulam kay Tita Inday. Nagmamadaling umalis ng bahay na tila nag-alsa balutan na. Puro latay din daw ang katawan at ang mukha nito. Kaya lalo nilang nakumpirma na ito din ang aswang na nagtangkang kumuha sa bangkay ni Tita nung gabi. Kaya ito tumakas dahil alam niyang nabuko na siya ng mga tao. Nung araw din yun, inihatid na namin si Tita Inday sa sementeryo na may kalayuan din ng lalakarin mula sa kanila. Hanggang sa makabalik na kami sa bahay nila Lola, naisip pa din namin ang nangyari noong gabi. Hindi kami makapaniwala sa nasaksihan namin. Maging si nanay nga din po, noon lang din daw nakaranas ng ganon. Hindi namin maintindihan, kaya ipinaliwanag sa amin ni tatay. Meron daw isang balbal o ungo kung tawagin ng iba na naroroon sa paligid ng bahay para pagtangkaang kunin ng bangkay ni Tita Inday. Nanlaki ang mga mata namin na marinig yun. Isa daw yung uri ng aswang na ang kinakain ay mga patay na katawan ng tao. At kaya ganoon na lamang ang pagkaalerto ni tatay dahil ayaw niyang maulit ang nangyari sa bangkay ng lolo niya na nagawang kunin ng isang aswang na nilinlang sila at nagpanggap na imbalsamador. Narinig ko minsan ang kwentong yun ni tatay noong maliit pa kami, pero hindi ko sineryoso dahil inakala kong kwentong lasing lang din dahil nagiinom sina tatay nang magkwento siya ng ganon. At dahil nga sa nangyari nung gabi nang yun, kinulit namin si tatay na ikwentong nangyari sa lamay noon ni lolo. Sa isang medyo liblib na barangay daw sila nakatira noong araw, kung saan wala namang mga klinik, lalong wala ring ospital. Kung meron man, ay napakalayo naman. At kung may pasyente daw na naghihingalo at kailangang dalhin sa ospital, ay siguradong aabuti na lang ng pagkamatay sa daan bago pa makarating sa ospital sa pinakabayan. Kaya nang magkasakit ng malubha si lolo, ay ganoon na lamang ang nangyari. Nahirapan silang makahanap ng masasakyan para ihatid dito sa ospital. Kaya sa daan pa lang ay inabot na ito. Ganun pa man ay itinuloy pa din nila ito sa ospital kung saan idiniklara na nga itong dead on arrival. Agad na itong dinala sa morgue ng ospital. Tuliro daw ang mga magulang noon dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin sa bangkay ni lolo. Wala silang kapera-pera ng mga oras na yon at hindi nila alam kung paano mailalabas ang bangkay ni lolo doon. May mga serbisyo daw ng puneraryang nakaabang sa morgue at nag-alok ng kanilang serbisyo, pero hindi pa makapagpasya ang mga magulang niya kaya tinanggihan muna nila ang alok na yon. Mabuti na lang daw may nakita ang nanay ni tatay na si Lola Elsa, nakakilala sa ospital, kaya nagawa ng paraan na mailabas nila si lolo at maiuwi sa bahay. Nang maiuwi na si lolo sa bahay, ang sunod naman nilang naging problema ay ang serbisyo ng punerarya. Madami mang nag-alok sa ospital ay hindi naman nila kaya ang presyo ng mga ito.
Nakatakda na sanang samahan ng nanay ni tatay ang isang kumari niya sa bayan dahil may pagmamay-ari daw na punerarya ang amo nito. Nang magulat sila nang biglang pagdating doon ay isang lalaking nagpakilalang ambo. Natigilan daw si Lola Elsa dahil pamilyar ang mukha nito. Nang sabihin nito na isa siyang imbalsamador at nagmamay-ari din ng isang punerarya sa katabing bayan, ay doon nila naalala na isa ito sa mga nag-alok ng serbisyo nila noong nasa morgue ng ospital si Lolo. Napaisip siya kung papaano sila nasundan agad nito, gayong wala naman silang nakitang ibang sasakyan doon. Pero hindi niya napinansin yun. Sa sinabi nitong murang-mura lang daw niyang ibibigay ang kanilang serbisyo, napatuon ang atensyon niya at libre na rin daw ang pag-iimbalsamo nito at ito mismo ang gagawa. Sinukatan ng lalaki ang lolo ni tatay at nagpaalam na kukunin lang ang kabaong at iba pang gamit. Noon ay pasado 7:00 na ng gabi. Binilinan daw sila nito na huwag gagalawin ang bangkay at ito raw ang bahala pagbalik niya. Mabilis na nawala ang lalaki pagkalabas nito sa bahay ng lolo niya na ipinagtaka naman nila. Pagkatapos noon ay may narinig silang tila pagaspas ng pakpak ng isang ibon. Maghahating gabi na nang bumalik ang lalaki. Kagaya nung una, hindi rin nila namalayan ang muling pagsulpot nito. Sabi ng lalaki ay iimbalsamuhin muna niya ang lolo ni tatay at bibihisan sa loob ng kwarto bago nila ito ipapasok sa kabaong na nasa sakyan pa daw nila. Pinalabas sila nito at siya na raw ang bahala. Sumunod naman sila dito. Habang ginagawa ng imbalsamador ng lolo ni tatay, ay nakaamoy daw sila ng sobrang baho. Naamoy na bubulok na bangkay. Sobrang nakakasuka daw. Inakala ni tatay na ang lolo yung naaamoy na yun. Pero sabi ng tatay niya ay imposible dahil halos kamamatay lang daw nito nung umaga. Pare-pareho silang walang ideya kung saan ang galing yun. Hanggang maya-maya ay lumabas na ang lalaki at tinawag sina tatay para magpatulong daw na kunin ang kabaong sa sasakyan. Pinagtulungan nilang iayos ang paglalagay doon kay lolo. Kataka-taka kasi wala man lang kasamang alalay ang imbalsamador na yon para siyang mag-ayos sana ng mga gamit. Habang inaayos nga daw nila ang pagbuburulan ng lolo niya ay hindi mapigilang ilang beses na mapaduwal si tatay sa sobrang baho, kaya hindi niya napigilang tanungin ang lalaki kung yung lolo daw ba niya yung nangangamoy na yon. Bakit naman daw sobrang baho? Napansin daw niyang umilap ang tingin ng seryosong lalaki at ganoon daw talaga pag iniimbalsa mo. Umaalingasaw pero mawawala din daw yon. Matapos ngang maiayos ang bangkay ng lolo ni tatay ay dali-dali daw itong nagpaalam at sinabing babalik na raw sa araw ng libing sa lolo nito. Nag-umpisa na nga ang paglalamay para sa lolo niya. May mangilang-ilang kapitbahay na ang nagsimulang magpuntahan at makiramay at napansin nilang na wala nga ang masangsang na amoy. Ilang gabi nang nakaburo lang lolo ni tatay. Nang isang gabi ay may dumating na isang grupo ng matatanda na magdarasal. Taga-kabilang barangay daw yon na sinundo ng isang kamag-anak ng lola ni tatay para naman daw mapadasalan ito. Huwag daw mag-alala sina lola dahil wala naman itong bayad. Kapilang daw ay sapat na. Nang matapos ang pagdarasal, binigyan sila ng kape at tinapay ni Tita Inday at ng kapatid ni tatay. Isang matandang lalaki naman na kasama nila ang tumayo at tumunghay sa kabaong. Nagtaka daw si tatay nang makita ang ekspresyon ng matanda na tila gulat na gulat. Sinisipat pa nito ang buong loob ng kabaong bago muling naupo at kinausap ang magulang ni tatay. Tinanong niya kung ilang gabi na daw bang nakaburo lang patay.
May napansin silang tao na pumunta doon na may kakaibang kilos. Nung sinabi nilang wala, ay muling nagtanong ang matanda kung paano naiburo lang lolo ni tatay, saang punerarya galing at kung nasa kabaong na ba nang iuwi sa bahay. Doon nila'y kwento sa matanda na may isang lalaking nagmagandang loob na bigyan ng murang serbisyo ang namatay bilang tulong na daw ng lalaki. Napatiimbagang daw ang matanda sa narinig. Tinanong daw ni tatay kung bakit niya tinatanong ang mga yon. Nagpakilala itong si Mang Lando at aniya, isa siyang albularyo. Ganoon na lamang daw ang pagkabigla ni tatay nang sabihin nitong hindi na bangkay ni lolo ang nasa loob ng kabaon na yon, kundi isang tiban o katawan ng puno ng saging. Hangos na napasilip si tatay doon, pero bangkay naman daw ni lolo niya ang nakikita doon. Ang sabi ng albularyong si Mang Lando, ginamitan sila ng tagabulag ng aswang na nagpanggap na imbalsamador para manatiling katawan ni lolo niya ang maging tingin nila sa bangkay nito. Pero ang totoo ay pinalitan na nitong katawan ng puno ng saging ang bangkay. Sigurado daw na kinain na nito ang lamang loob at ininom ang dugo ni lolo. Sa narinig niya, naalala nila na wala nga palang ipinatapong dugo ang imbalsamador sa kanila. Tanging bakas ng pang-iimbalsamuhan sa kwarto ang nilinis. Sinabi rin nila sa matanda na noong mga panahon na yon ay nakaamoy sila ng nakakasulasok na amoy na inakala pa nilang galing sa katawan ng lolo niya. Pero mula nang hindi na bumalik ang lalaking yon ay wala naman na silang naamoy. Napapalatak na ang matandang albularyo. Sinasabi nga daw ba niya, nalinlang daw sila ng aswang na yon. Nakuha nito ng walang kahirap-hirap ang bangkay ni lolo dahil wala silang kaalam-alam tungkol sa aswang na tinatawag na balbal at sa ibang estilo nito para makapambiktima. Nabalitaan na daw niya kasi sa ibang barangay ang tungkol sa aswang na yon na nagpapanggap na imbalsamador. Iaalok ang serbisyo sa pamilya ng namatayan para maakit ito at malaya siyang makalapit sa bangkay at magawa niyang balak niya dito. Para patunayang totoong kanyang sinasabi ay inilabas ang maliit na libro ng matanda. Umusal ng dasal at isang orasyon kasama ang isang maliit na botelya na naglalaman ng parang mga pinong buhangin. Matapos yun ay naglagay ito sa palad niya at isinaboy sa loob ng kabaong. Nagimbal sila ng mapawi ang usok na likha ng isinaboy na buhangin at unti-unting tumambad sa kanila ang laman ng kabaong, isang ang puno ng saging. Napalahaw daw ang iyak ng nanay ni tatay dahil sa natuklasan at ganoon na lamang ang panlulumo nila. Hindi na nga bumalik yung lalaking imbalsamador gaya ng pangako nitong babalik kapag ililibing na ang patay. At dahil wala naman ang katawan ng lolo ni tatay doon, kundi isang puno na lang ng saging ang pinaglalamayan nila, ay agad nila itong inilibing. Mula nga noon ay naging bukang bibig sa lugar nila ang pangyayaring yon. Kaya ang mga tao doon ay naging maingat at mapagmatsyag sa paligid. Hindi na sila pumapayag na makalapit ang isang estranghero sa sino mang kapamilya o kamag-anak nilang namatay dahil sa takot na mangyari din sa patay nila ang nangyari sa bangkay ng lolo ni tatay. Hindi nga din daw makapaniwala sina tatay na nangyari yon dahil sino naman daw bang mag-aakala na totoo pala talaga ang mga ganong klaseng nilalang na nabubuhay dito sa mundo natin, lalo na't karamihan sa kanila ay nakakasalamuha lang natin araw-araw. Dahil nasa anyong tao naman sila at kung wala kang kaalam-alam sa mga gaya nila, madali kang malilinlang. Kagaya nga ng muntik nang mangyari kay Tita Inday na kung hindi naging alerto si tatay at humingi ng tulong sa isang albularyo ay baka nakuha na rin ng aswang ang katawan niya mismo
sa mismong lamay niya.